Kung titingnan natin ang mga numero ng industriya ng himpapawid sa 2026 na ito, makakakita tayo ng isang paradoha. Sa isang banda, ang mga paliparan ay mas puno kaysa dati, na may milyon-milyong pasahero na lumilipad sa lahat ng sulok ng planeta. Sa kabilang banda, ang mga account ng resulta ng maraming airline ay nananatiling kulay pula. Ang mga gastos sa gatong ay tumataas. Ang kompetisyon mula sa mga low-cost airline ay humihigpit. Ang mga pasahero ay lalong nagiging mapaghanap. At ang mga utang na naipon noong krisis sa kalusugan ay tumitimbang na parang isang malaking bato. Kaya naman, ngayong araw ay aalamin natin ang 12 airline na nagdedeklara ng mga kalugihan sa 2026 na ito. Norwegian Air Shuttle, ang low-cost na hindi makabangon. May isang panahon na ang Norwegian Air Shuttle ang malaking pag-asa ng abyasong Europeo. Isang low-cost airline na naglakas loob sa mga rutang transatlantiko na nag-aalok ng murang tiket papuntang New York o Los Angeles mula sa mga sekundaryang lungsod at lumalago sa isang bilis na hindi mapigilan. Ngunit ang paglagong yon ay may presyo. Isang astronomical na utang at isang hindi kontroladong ekspansyon. Noong itinigil ng pandemya ang mundo sa 2020, ang Norwegian ay nawalan ng kita sa loob ng isang gabi. Ang kanilang mga eroplano, daan-daan sa kanila, ay nanatili sa lupa. Ang airline na Norwego ay pumasok sa bankruptcy at kailangan magrestruktura ng buo. Nagkansela ito ng mga ruta, nagbalik ng mga eroplano, nagtanggal ng mga tauhan at nagpukus sa kanilang merkado sa Nordiko. Tila natuto na ito sa leksyon. Ngunit sa 2026, ang Norwegian ay hindi pa rin makabangon. Marami ang mga problema. Sa isang banda, ang kompetisyon sa Scandinavia ay mabagsik, kung saan ang SAS ay nakikipaglaban para mabuhay, at ang ibang mga low-cost gaya ng Ryanair ay sumasakop sa teritoryo. Sa kabilang banda, ang mga gastos ay tumaas. Ang gatong, ang mga sahod, ang mga bayarin sa paliparan. At ang utang, bagaman nabawasan, ay nananatili pa ring isang malaking bato. Ang Norwegian ay nagdeklara ng mga kalugihan noong 2024. Gayon din noong 2025. At ang lahat ay nagpapahiwatig na ang 2026 ay magiging isa pang taon sa pulang numero. Ang tanong ay, gaano pa katagal ito makakayanan? Sa Scandinavian Airlines, ang pabigat na mga gasto sa paggawa. Kung ang Norwegian ay nagdurusa dahil sa kanilang nakaraang ekspansyon, ang SAS Scandinavian Airlines ay nagdurusa dahil sa kanilang istruktura ng mga gastos. Ang airline de bandera ng Sweden, Denmark at Norway ay ilang taon na sa isang desperadong pakikipaglaban para maging kumikita, at ang mga resulta ay hindi sumasabay. Ang pangunahing problema ng SAS ay ang kanilang mga gastos sa paggawa. Ang mga kolektibong kasunduan sa Scandinavia ay kabilang sa mga pinakabukas palad sa mundo. Matataas na sahod, pinaikling oras ng trabaho, mahahabang bakasyon at napakalakas na proteksyon ng unyon. Napakabuti niyon para sa mga manggagawa. Ngunit para sa isang airline na nakikipagkumpetensya sa mga low-cost gaya ng Norwegian na nagkaroon din ng mga problema, o Ryanair, ito ay isang pabigat na imposibleng iangat. Ang SAS ay kailangang magbayad ng mas malaki sa kanilang mga piloto at tripulante kaysa sa kanilang mga kakumpetensya. At yon ay nakikita sa presyo ng mga tiket. Ang airline ay nagtangkang magrestruktura sa maraming pagkakataon. Noong 2022, sumailalim ito sa Kabanata 11 ng Batas sa Pagkalugi ng Estados Unidos upang protektahan ang sarili mula sa mga pinagkakautangan nito.
Lumabas ito sa prosesong iyon na may mas magaan na istruktura, ngunit ang mga gastos sa paggawa ay nananatiling napakataas. Sa 2026, ang SAS ay patuloy na nagdedeklara ng mga kalugihan. Ang mga gobyernong Eskandinavo na mga shareholder ay pagod na sa paglalagak ng pera. Kung ang airline ay hindi makakahanap ng isang malakas na kasosyong industrial na mag-iiniksyon ng kapital at pamamahala, ang hinaharap nito ay napakawalang katiyakan. Air France-KLM, ang higanteng Europeo na dumudugo. Ang Air France-KLM ay isa sa pinakamalalaking grupo ng himpapawid sa Europa. Ngunit ang laki nito ay hindi nagliligtas dito sa mga problema. Ang grupong Prances-Olands ay ilang taon na ring may dalang mga kalugihan sa ilan sa mga division nito. At ang 2026 ay hindi magiging eksepsyon. Ang mga problema ng Air France-KLM ay marami. Sa isang banda, ang kompetisyon mula sa mga airline ng Golpo, gaya ng Emirates, Qatar Airways at Etihad, na nag-aalok ng dekalidad na koneksyon sa napakakompetitibong presyo at nagnanakaw ng mga pasahero sa mga ruta patungong Asya. Sa kabilang banda, ang mga low cost sa Europa na nagtutulak sa mga presyo pababa. At panghuli, ang mga gastos sa paggawa sa Pransya, kung saan ang mga unyon ay may napakalaking lakas at anumang pagtatangka sa reforma ay nakakatagpo ng matinding pagtutol. Ang Air France, ang Pranses na bahagi ng grupo, ang may pinakamaraming naipong kalugihan. Ang KLM, ang Olands, ay karaniwang mas maayos, ngunit hindi sapat upang bumawi. Ang grupo ay nagtangkang magrestruktura, magbawas ng mga ruta, magbawas ng fleet, ngunit ang mga resulta ay hindi dumarating. Sa 2026, ang Air France-KLM ay muling magdedeklara ng mga kalugihan. Ang tanong ay, hanggang kailan pa handang maghintay ang mga shareholder? Ang grupong Prances-Olands ay hila-hila ang pabigat ng isang istruktura ng mga gastos na mas mataas kaysa sa kanilang mga low-cost na kakumpetensya. Ang mga rutang may maikling distansya sa loob ng Europa na pinapatakbo ng Air France ay nalulugi sa bawat lipad laban sa kompetisyon ng Ryanair at EasyJet. Samantala, ang dibisyon ng kargamento na sa loob ng maraming taon ay nagsilbing tagapagligtas ay nakitang bumagsak ang mga fletes pagkatapos ng bula matapos ang pandemya. Hinaharangan ng mga unyong Pranses ang anumang pagtatangka sa pagsasaayos ng paggawa at ang integrasyon sa KLM na dapat sana ay lilika ng mga sineriya ay patuloy na hindi nagbibigay ng inaasahang bunga ilang dekada matapos ang pagsasanib. Lufthansa, ang airline na Aleman na hindi matapos-tapos ang pagbangon. Ang Lufthansa, ang isa pang malaking higanteng Europeo. Sa loob ng ilang dekada, ito ang karangalan ng abyasyong Aleman, kasing kahulugan ng kahusayan at kalidad. Ngunit ang mga huling taon ay naging mahirap. Ang pandemya ay tumama ng malakas, at bagaman ang airline ay nakatanggap ng tulong mula sa gobyernong Aleman, ang pagbangon ay mabagal. Sa 2026, ang Lufthansa ay patuloy na nagdedeklara ng mga kalugihan sa ilan sa mga division nito. Ang mga gastos sa operasyon ay mataas, ang kompetisyon sa Europa ay mabagsik, at ang mga rutang pangmatagalan ay hindi pa rin lubos na nakakabalik sa mga antas bago ang pandemya. Bukod dito, ang grupo ay kailangang humarap sa milyon-milyong pamumuhunan upang i-renovate ang fleet nito at umangkop sa mga bagong pamantayang pangkapaligiran. Ang Lufthansa ay nagtangkang mag-iba-iba ng negosyo, kasama ang mga airline gaya ng Swiss, Austrian at Brussels sa ilalim ng kanilang payong. Ngunit kahit ang mga iyon, na karaniwang mas kumikita,
ay hindi sapat upang punan ang mga kalugihan ng pinakamatris. Ang grupong Aleman ay nananatili sa alanganin at ang 2026 ay magiging isa pang taon ng mga pulang numero. Alitalia, Ita Airways, ang walang hanggang krisis na Italiano. Ang pag-uusap tungkol sa Alitalia ay ang pag-uusap tungkol sa isang crisis na hindi natatapos. Ang airline de bandera ng Italia ay ilang dekada nang nag-iipon ng mga kalugihan, paulit-ulit na sinasagip ng gobyernong Italiano at ibinebenta at muling ibinebenta sa mga mamumuhunan na hindi kailanman nagtagumpay na ituwid ito. Noong 2021, isinara ng Alitalia ang mga pinto nito at isinilang ang ITA Airways, isang bagong airline na nagmana ng bahagi ng mga ari-arian nito, ngunit hindi ang mga utang nito. Tila ito ay isang bagong simula. Ngunit ang mga problema ng ITA Airways ay pareho rin sa mga problema ng lumang Alitalia. Napakataas na mga gasto sa paggawa, mga rutang hindi masyadong kumikita, mabagsik na kompetisyon mula sa mga low-cost at mula sa mga airline ng Golpo. Ang gobyernong Italiano na nananatiling shareholder ay nagtangkang maghanap ng pribadong kasosyo, ngunit ang mga negosasyon ay humahaba. Sa 2026, ang ITA Airways ay patuloy na nagdedeklara ng mga kalugihan. Ang airline ay hindi nagtatagumpay na maging kumikita, at ang mga nagbabayad ng buwis na Italiano ay patuloy na nagbabayad ng bill. Ang tanong ay, gaano pa katagal makakayanan ang modelong ito? Darating ba ang isang mamumuhunan na sasagip dito? O tatapusin nating masaksihan ang isa pang kabanata ng walang hanggang krisis na Italiano? TAP Air Portugal, ang airline na Portuges sa alanganin. Ang TAP Air Portugal ay isa pa sa mga airline na ilang taon nang nasa alanganin. Ang airline de bandera ng Portugal ay may estratehikong posisyon sa pintuan ng pagpasok sa Europa na may mga koneksyon sa Brazil at Africa na kanilang pangunahing ari-arian. Ngunit hindi yun sapat para maging kumikita. Ang mga problema ng TAP ay marami. Sa isang banda, ang kompetisyon sa Peninsulang Iberica ay mabagsik, kung saan ang Iberia, Ryanair at iba pang mga low-cost ay nag-aagawan para sa parehong parte. Sa kabilang banda, ang mga gastos sa paggawa, bagaman hindi kasing taas ng sa Scandinavia, ay nananatili isang pabigat. At ang utang na naipon noong pandemya ay napakalaki. Ang gobyernong Portuges ay nagtangkang isa pribado ang TAP sa ilang pagkakataon, ngunit ang mga mamumuhunan ay hindi tuluyang sumusulong. Sa 2026, ang airline ay patuloy na nagdedeklara ng mga kalugihan. Ang mga pagbabawas ng ruta at ang pagbabawas ng fleet ay hindi naging sapat. Ang TAP ay nangangailangan ng isang malalim na restruktura, ngunit ang mga unyon ay tumututol. Ang hinaharap ng airline na Portuges ay walang katiyakan. Ngunit ang Europa ay hindi lamang ang tanging kontinente kung saan ang mga airline ay nagdurusa. Sa kabilang panig ng Atlantiko, sa Latin America, ang sitwasyon ay hindi mas maganda. Sa Asia, ang mga higante gaya ng Thai Airways o Garuda Indonesia ay nananatili sa restruktura. At sa Africa, ang South African Airways ay muling nasa bingit ng bangin, at ang mga iyon ang makikita natin sa susunod. South African Airways, ang airline na nabubuhay at muling namamatay. Ang South African Airways ang perpektong halimbawa kung paano hindi dapat pamahalaan ng isang kumpanya ng himpapawid. Itinatad noong 1934. Ito ay sa loob ng ilang dekada ang airline de bandera ng South Africa. Isang pambansang karangalan na nagkokonekta sa bansa sa Europa, Asia at Amerika. Ngunit ang mga problema ay nagsimula ng matagal bago ang pandemya. Maling pamamahala, korupsyon, mga rutang udyok ng politika ngunit hindi kumikita sa ekonomiya, at isang kompetisyong lalong tumitindi mula sa mga pribadong airline
gaya ng FlySafair at British Airways Comair, ang unti-unting sumira sa kanilang kalusugang pinansyal. Noong 2020, nang itinigil ng COVID ang mundo, ang South African Airways ay pumasok sa bankruptcy. Tila ito na ang katapusan. Ngunit ang gobyernong South African, sa isang desperadong pagtatangka na iligtas ang libu-libong trabaho at ang pambansang karangalan, ay naginiksyon ng bilyon-bilyong rand upang sagipin ito. Ang problema ay ang pagsagip ay hindi sinamahan ng isang malalim na restruktura. Ang mga gastos ay nanatiling napakataas. Ang fleet na binubuo ng mga eroplanong Airbus ay patuloy na naluluma. At ang mga pasahero na nakatuklas na ng ibang mga opsyon ay hindi bumalik sa inaasahang dami. Sa 2026, ang South African Airways ay muling nasa binit ng bangin. Ang mga rutang kumikita, gaya ng Johannesburg-London, ay nasakop na ng mga dayuhang airline gaya ng Emirates, Qatar Airways at British Airways. Sa domestikong merkado, kinakain sila ng FlySafair na may mas mabababang presyo at kahusayan na hindi mapantayan ng airline ng estado. Ang naipong utang ay lumampas sa $1 bilyong. At ang gobyernong South African, na may sariling mga problemang pang-ekonomiya, ay hindi na kayang magpatuloy sa pag-iiniksyon ng pera. Inirereklamo ng mga manggagawa ang pagkaantala sa mga bayad. Hinihiling ng mga supplier ang bayad ng cash, at ang fleet ay nababawasan dahil sa kawalan ng maintenance. Ang South African Airways ay isang pasyenteng malubha sa isang ICU na walang kuryente. Mula itong nagdedeklara ng mga kalugihan, at ang pagkawala nito ay usapin na lamang ng oras. Ang sitwasyon ng South African Airways ay napakadelikado, kaya ang sarili nilang mga manggagawa ay ilang buwan nang hindi sumasahod. Hinihiling ng mga supplier ang mga bayad ng patiuna, at ang fleet ay nababawasan dahil walang pera upang i-maintain ang mga eroplano. Samantala, ang gobyernong South African ay nakikipagnegosasyon sa mga pribadong mamumuhunan na hindi tuluyang ginagawang formal ang kanilang mga alok. Bawat linggo na lumilipas ng walang solusyon, ang airline ay lalong lumalapit sa tiyak na bangin. Aerolíneas Argentinas. Ang walang hanggang problemang Argentino. Ang pag-uusap tungkol sa Aerolíneas Argentinas ay ang pag-uusap tungkol sa isang klasiko sa mga listahan ng mga airline na may krisis. Ang airline de bandera ng Argentina ay ilang dekada nang nagbibigay ng mga kalugihan, at ang mga sunod-sunod na gobyerno, maging mga peronista o makrista, ay nagtangkang isapribado ito, ibenta ito, isara ito, o sagipin ito ng walang tagumpay. Ang problema ay struktural at tila walang solusyon. Ang Aerolíneas Argentinas ay may isang trabahador na masyadong malaki, na may napakataas na gasto sa paggawa na buman ng mga dekada ng mga kolektibong kasunduan na pabor sa mga unyon. Meron itong hindi mahusay na fleet na may mga lumang eroplano na kumakain ng mas maraming gatong kaysa sa mga moderno. At meron itong network ng mga ruta na kinabibilangan ng mga destinasyong hindi masyadong kumikita, gaya ng mga lipad sa mga probinsyang Patagonian na pinapanatili dahil sa mga kadahilan ng politikal, hindi pang ekonomiya. Sa bawat oras ng isang gobyerno ay nagtatangkang magbawas ng mga ruta o magbawas ng mga tauhan, tinitigilan ng mga unyon ng bansa sa pamamagitan ng mga welga, at ang gobyerno ay umaatras. Sa 2026, ang sitwasyon ay mas maluba kaysa dati. Ang Argentina ay dumaranas ng isang malalim na krisis pang-ekonomiya na may implasyon na lumalagpas sa 100% taon-taon, isang patuloy na debalwasyon ng kanilang pera at mga reserbang internasyonal na nasa pinakamababa. Ang gobyerno ay walang pera upang patuloy na mag-subsidize sa airline na nangangailangan ng mga buwanang paglilipat ng $10 milyong upang mabuhay. Ang mga pagtatangka na bawasan ng mga gastos ay bumabangga sa oposisyon ng unyon
At ang mga pasahero, pagod na sa mga pagkaantala at mga kanselasyon, ay pinipili ang mga dayuhang airline gaya ng LATAM, Copa o American Airlines upang lumipad sa ibang bansa, at ang mga low-cost gaya ng Flybondi o JetSmart upang lumipad sa loob ng bansa. Ang Aerolíneas Argentinas ay teknikal na bangkarot at nabubuhay lamang salamat sa mga tulong ng Estado na lalong nagiging mahirap bigyang katwiran. Ang mga kalugihan ay naipon taon-taon at walang nakikitang solusyon. Ang kumpanya ay may daladalang kakulangan sa operasyon na lumalagpas sa $500 milyong taon-taon. Ang mga lipad sa mga destinasyong Patagonian na pinapanatili para sa mga kadahilan ng politikal ay nalulugi sa bawat biyahe. At ang gobyerno na sinasakal ng krisis ay pinag-aaralan ng pagsasara ng mga buong ruta na magdudulot ng isang tunggalian sa Unyon na may mga dimensyong hindi mahuhulaan. Ang balanse ay imposible. LATAM Airlines, ang hindi kumpletong pagbangon. Ang LATAM Airlines ay ang resulta ng pagsasanib ng LAN ng Chile at TAM ng Brazil. At sa loob ng ilang taon, ay ito ang di matatawarang higante ng Sudamerika. Ngunit ang pandemya ay tumama ng may lakas sa riyon at ang LATAM ay hindi naging eksepsyon. Noong 2020, ang airline ay sumailalim sa Kabanata 11 ng Batas sa Pagkalugi ng Estados Unidos. Isang proseso na nagpahintulot dito na irestruktura ang utang nito at patuloy na mag-opera habang nakikipagnegosasyon sa kanilang mga pinagkakautangan. Ang proseso ay tumagal ng higit sa 2 taon. Ang LATAM ay kailangang magbalik ng mga eroplano, magkansela ng mga ruta, magtanggal ng mga tauhan, at muling makipagnegosasyon sa mga kontrata. Lumabas ito sa Kabanata 11 noong 2022 na may mas magaan na istruktura at isang nabawasang utang. Tila ang pinakamalala ay natapos na. Ngunit sa 2026, ang LATAM ay patuloy na nagdedeklara ng mga kalugihan. Ang pagbamon ay hindi naging kasing bilis ng kanilang inaasahan. Ang kompetisyon sa Sudamerika ay mabagsik sa mga airline gaya ng Avianca, GOL, at ang mga low-cost na nag-aagawan para sa parehong parte. Ang mga gastos sa gatong ay tumaas ng husto at ang implasyon sa mga bansa gaya ng Argentina at Brazil ay nakaapekto sa demand. Bukod dito, ang LATAM ay kailangang humarap sa milyon-milyong pamumuhunan upang i-renovate ang fleet nito at umangkop sa mga bagong pamantayang pangkapaligiran. Ang mga natitirang kalugihan ay isang realidad at ang mga shareholder ay nagsisimula ng mawalan ng pasensya. Ang LATAM ay kailangang mahanap ang formula upang maging kumikita at sa ngayon ay hindi ito nagtatagumpay. Sa kabila ng paglabas sa Kabanata 11, ang LATAM ay may daladalang mga gastos na pinansyal na minana mula sa kanilang restruktura. Ang implasyon sa Brazil at Argentina ay nagbabawas sa kakayahang bumili ng mga pasahero at ang bigmaan sa presyo sa mga low cost ay hindi nagbibigay ng pahinga. Ang pagiging kumikita ay nananatili pa ring isang nakabingbing paksa. Garuda Indonesia, ang airline na Indonesia na sinasakal ng utang. Ang Indonesia ay isang arkipelago na may higit sa 17,000 isla at ang paglipad ay madalas na ang tanging paraan upang kumilos. Sa isang demand na napakalaki, ang mga low-cost airline ay dumami na parang mga kabute. Ang Garuda Indonesia, ang airline de bandera, ay dapat na siyang reyna ng merkadong iyon. Ngunit ang katotohanan ay napakaiba. Ang Garuda ay ilang taon na ring sinasakal ng 1 bilyon-bilyong utang. Ang mga problema ay nanggaling pa sa malayo. Maling pamamahala, korupsyon, hindi kontroladong ekspansyon, at isang fleet na masyadong malaki. Ang pandemya ay isang nakamamatay na dagok. Ang mga eroplano ay nanatili sa lupa, ang mga kita ay naglaho, at ang utang ay naging hindi matatagalan. Noong 2021,
ang Garuda ay pumasok sa bankruptcy. Sinubukan nitong irestruktura ang utang nito, makipagnegosasyon sa mga nagpapaupa ng mga eroplano at bawasan ang fleet nito. Ngunit ang proseso ay naging mabagal at komplikado. Sa 2026, ang airline ay patuloy na nagdedeklara ng mga kalugihan. Ang kompetisyon mula sa mga low-cost gaya ng Lion Air ay mabagsik at ang Garuda ay hindi makasabay sa mga presyo. Ang kanilang mga gastos ay mas mataas, ang kanilang fleet ay mas luma, at ang kanilang serbisyo, bagaman mas mahusay, ay hindi sapat upang maakit ang mga pasaherong naghahanap ng murang tiket. Ang gobyernong Indonesia ay kailangang mag-iniksyon ng pera sa maraming pagkakataon, ngunit hindi na nito kaya. Ang Garuda ay nangangailangan ng isang milagro upang makalabas sa sitwasyong ito. At sa ngayon ay hindi ito lumilitaw. Ang mga nagpapaupa ng mga eroplano ay nagsimulang bawiin ang mga kagamitan dahil sa kawalan ng mga bayad. Ang fleet ng Garuda ay nababawasan buwan-buwan at kasama nito, ang kakayahan nitong lumika ng kita. Ang gobyernong Indonesia ay pinag-aaralan ang isang sapilitang pagsasanib sa iba pang mga lokal na airline upang maiwasan ang kabuuang pagbagsak. Thai Airways, ang higanting Thai na patuloy sa restruktura. Ang Thailand ay isa sa mga pinakasikat na destinasyong panturista sa buong mundo. Milyon-milyong manlalakbay ang dumarating bawat taon sa kanilang mga dalampasigan, kanilang mga templo at kanilang mga lungsod. At ang Thai Airways, ang airline de bandera, ay dapat na siyang malaking makikinabang sa agos na yon ng turismo. Ngunit hindi ito ganoon. Ang Thai Airways ay ilang taon na sa isang walang katapusang restruktura. Noong 2020, ang airline ay sumailalim sa batas sa pagkalugi ng Thai, isang prosesong katulad ng Kabanata 11 ng Estados Unidos. Mula noon, nakikipagnegosasyon na ito sa kanilang mga pinagkahautangan, nagbabalik ng mga eroplano, nagkakansela ng mga ruta at nagbabawas ng mga tauhan. Ngunit sa 2026, ang Thai Airways ay patuloy na nagdedeklara ng mga kalugihan. Ang mga problema ay marami. Sa isang banda, ang kompetisyon mula sa mga airline ng Golpo at mula sa mga low-cost na Asiano ay mabagsik. Sa kabilang banda, ang mga gasto sa paggawa sa Thailand, bagaman hindi kasing taas ng sa Europa, ay nananatiling isang pabigat. At ang pagbabalik ng turismo, bagaman totoo, ay hindi naging kasing bilis ng inaasahan. Ang Thai Airways ay nangangailangan ng mahanap ang isang estratehikong kasosyo o isang iniksyon ng kapital na magpapahintulot dito na makalabas sa sitwasyong ito. Sa ngayon, ang mga kalugihan ay naipon at ang hinaharap ay walang katiyakan. Ang plano ng restruktura na inaprubahan ng mga hukuman ay kinabibilangan ng pagbebenta ng mga ari-arian na hindi estratehiko, gaya ng mga gusali at mga bahagi sa mga kumpanya. Ngunit ang mga kitang nalika ay hindi sapat. Ang pagbangon ng turismo sa Thailand ay hindi umaabot sa mga nakaplanong numero, at ang mga kalugihan ay nagiging malubaa. Malaysia Airlines, ang airline ng mga trahedya, ay patuloy sa mga kalugihan. May mga airline na dumanas ng mga aksidente, na dumaan sa mga krisis, na kailangan magrestruktura. Ngunit iilan lamang ang nakaranas ng naranasan ng Malaysia Airlines. Noong 2014, ang airline na Malaysia ay dumanas ng 2 sa pinakamalalaking trahedya sa kasaysayan ng abyasyon. Noong 8 ng Marso, ang lipad 370 ay nawala sa radar na may 239 na tao sa loob. Hanggang sa araw na ito, hindi alam kung ano ang nangyari. Ang mga labi ay hindi kailanman lumitaw. Ang mga tiyora ay dumarami. Ang mistro ay nananatiling hindi nalalutas. 4 na buwan pagkatapos, noong 17 ng Hulyo, ang lipad 17 ay pinabagsak ng isang misil sa itaas ng Ukraine.
na pumatay sa 278 tao na naglalakbay sa loob nito. Ang 2 dagok na yon na sinamahan ng isang kulang na pamamahala at sa mabagsik na kompetisyon sa Timog Silangang Asya ang nagtulak sa Malaysia Airlines sa bingit ng pagkalugi. Ang mga pasahero ay tumigil sa paglipad kasama nito. Ang mga ruta ay nabakante. Ang mga kalugihan ay naipon. Ang gobyernong Malaysia na may-ari ng airline ay kailangang isapambansa ito muli at mag-iniksyon ng pera upang iligtas ito. Sa mga sumunod na taon, ang Malaysia Airlines ay nagtangkang magrestruktura. Nagbawas ito ng fleet, nagkansela ng mga ruta, nagtanggal ng mga tauhan, nagpalit ng imahe. Ngunit ang pabigat ng mga aksidente ay nananatiling napakabigat. Sa bawat oras na may naghahanap ng isang lipad patungong Malaysia, naalala nila ang nangyari. Sa bawat oras na ang isang pasahero ay sumasakay sa isang eroplano ng Malaysia Airlines, naiisip nila ang 370. Sa 2026, ang airline ay patuloy na nagdedeklara ng mga kalugihan. Ang kompetisyon sa Timog Silangang Asya ay mabagsik. Ang Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, ang mga low-cost gaya ng AirAsia, lahat ay nag-aagawan para sa parehong parte. Ang Malaysia Airlines ay isa lamang sa kanila. At hindi ito ang pinakamahusay. Ang fleet nito ay luma. Ang serbisyo nito ay mapapahusay pa. Ang imahe nito ay sira. Ang airline ay naghahanap ng mga mamumuhunan, ngunit ang mga negosasyon ay humahaba. Kung ang Malaysia Airlines ay hindi makakahanap ng isang malakas na kasosyong industrial na tutulong dito na muling sumibol, ang hinaharap nito ay napakawalang katiyakan. Ang mga kalugihan ay nagpapatuloy at ang katapusan ng kwentong ito ay hindi pa naisusulat. Ang gobyernong Malaysia ay muling nagbukas ng mga pakikipag-usap sa mga potensyal na mamumuhunan, kabilang sa kanila ang Japan Airlines at Qatar Airways. Ngunit ang mga kondisyong ipinataw ng mga posibleng mamimili ay kinabibilangan ng malawakang pagtanggal ng mga manggagawa at mga pagbabawas ng ruta na hindi katanggap-tanggap sa politika. Ang pagkakatigil ay kabuuan. Fiji Airways. Ang pagdepende sa turismo ay nagpapadama ng epekto. Sa gitna ng karagatang Pasipiko, libu-libong kilometro ang layo mula sa anumang kontinente, mayroong isang maliit na paraiso na tinatawag na Fiji. Ang kanilang mga dalampasigan na may puting buhangin, ang kanilang mga katubigang turkesa, at ang kanilang mga marangyang resort ay umaakit ng mga manlalakbay mula sa buong mundo. At ang may tungkulin na dalhin ng mga manlalakbay na yon ay ang Fiji Airways, ang airline de bandera ng bansang pulo na ito. Ngunit ang pagdepende sa turismo ay may presyo, at sa 2026, ang Fiji Airways ay binabayaran ito ng mahal. Ang kwento ng Fiji Airways ay ang kwento ng isang relatibong tagumpay. Itinatag noong 1951, nagtagumpay itong ikonekta ang mga nawawalang islang ito sa mga destinasyon gaya ng Australia, New Zealand, Estados Unidos at ilang bahagi ng Asya. Ang fleet nito, bagaman maliit, ay moderno, na may mga eroplanong Airbus at 330 at Boeing 737 na nag-aalok ng serbisyo na lubos na pinahahalagahan ng mga manlalakbay. Ngunit ang laki nito ay siya ring pangunahing kahinaan nito. Noong itinigil ng pandemya ang mga hangganan noong 2020, ang Fiji Airways ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang turismo, na kumakatawan sa isang ikatlo ng PIB ng Fiji, ay ganap na natigil. Ang airline ay tumigil sa pagtanggap ng halos lahat
at kailangang dumulog sa mga tulong mula sa gobyerno at sa mga internasyonal na pautang upang mabuhay. Nabuhay ito, oo, ngunit naging napakahina nito. Sa 2026, ang pagbangon ay hindi naging kasing bilis ng kanilang inaasahan. Ang pandaigdigang turismo ay naapektuhan ng implasyon, ng mga tensyong geopolitikal, at ng mga pagbabago sa mga gawi sa paglalakbay. Bukod dito, ang kompetisyon sa Pasipiko ay lalong lumalaki. Ang mga airline gaya ng Qantas, Air New Zealand, American Airlines at United ay nagdagdag ng kanilang mga lipad sa mga isla na nag-aalok ng mga direktang koneksyon mula sa kanilang mga hubs na direktang nakikipagkumpetensya sa mga ruta ng Fiji Airways. Ang airline ay nangangailangan ng mag-iba-iba ng negosyo, humanap ng mga bagong ruta at mga bagong merkado na hindi masyadong nakadepende sa turismong pangbakasyon. Sinubukan nitong magbukas ng mga lipad sa mga destinasyon gaya ng Tokyo, Singapore o Vancouver. Ngunit hindi madaling makipagkumpetensya sa malalaking airline ng Asia. Kailangan din itong i-renovate ang fleet nito. Ngunit ang mga bagong eroplano ay nagkakahalaga ng 10-10 o daan-daang milyong dolyar. At ang Fiji Airways ay walang ganong pera. Ang gobyerno ng Fiji, na siyang pangunahing shareholder, ay hindi na kayang magpatuloy sa pag-iiniksyon ng pondo ng walang hanggan. Ang mga kalugihan ay naipon, at ang airline ay desperadong naghahanap ng solusyon. Ang airline ay nagtangkang magbukas ng mga ruta sa mga destinasyong hindi gaanong panapanahon, gaya ng Tokyo o Vancouver. Ngunit ang kompetisyon mula sa malalaking airline ng Asia ay hindi mapapantayan. Ang fleet nito, bagaman moderno, ay masyadong maliit upang makipagkumpetensya sa dami. Ang gobyerno ng Fiji ay pinag-aaralan ang isang estratehikong alyansa sa Qantas, ngunit ang mga negosasyon ay nasa isang pagkakatigil. Ang oras ay tumatakbo laban sa kanila. Hanggang dito, ang 12 airline na nagdedeklara ng mga kalugihan sa 2026 na ito. Mula sa South Africa hanggang Indonesia, dumadaan sa Argentina, Thailand o Fiji, lahat sila ay nagbabahagi ng parehong kahinaan. Ang abyasyon ay isang negosyo ng napakasikip na kita, kung saan ang anumang krisis ay maaring maging huling dagok. Ang ilan sa mga airline na ito ay may higit sa 100 taon ng kasaysayan. Ang iba naman ay relatibong bata pa. Ngunit lahat sila ay nasa bingit ng bangin ngayon. Kung mayroon kang mga tiket sa isa sa kanila, manatiling may impormasyon. Sundan ang mga balita. Tingnan kung ang iyong mga lipad ay nakansela at kung kinakailangan, magreklamo. At kung iniisip mong bumili ng isang murang tiket sa isa sa mga airline na ito, isipin kung sulit ang panganib. Dahil ang isang murang tiket ay maaring maging napakamahal kung pababayaan ka sa libu-libong kilometro ang layo mula sa iyong tahanan.